Kabanata 636 hanggang 640. Ang peking Indomitable Darby, ay lumanes ang kanyang lalamunan at sinabing, Sir Carter, mayroon akong isang simpleng kahilingan para sa iyo. Mayroon akong kaibigan na nagngangalang Ewan White. Siya ay isang kaibigan sa pagkabata ng iyong nakatatandang anak na babae. Si Rachel, sa kanyang ngalan. Nais kong hingi ng kamay ng iyong anak na babae sa kasal. Nagulat si Susan. Paano nalaman ni Ewan si Indomitable Darby? Kumunat ang noo ni Daryl, galit na galit siya kay Ewan, nang subukang linlanggan siya ni Rachel sa kagubatan ng bulaklak ng peach. Si Ewan ay lumabas sa wala at itinulak si Daryl sa kakahuyan. Maswerte na natagpuan ni Daryl ang Bi-Junior Formations. Kung hindi man, siya ay matrap upang mamatay sa kagubatan. Nais ng imposter na ayusin ang kasal para kay Ewan. Tumingin sa paligid si Daryl. Ngunit hindi niya mahanap si Ewan. Siya ba ang nagtulak? Si Ophelia ay nasa birthday party ni Sarah. Si Ewan ang pinakamamahal niyang tagasunod. Kaya tiyak na malapit din siya. Si Ophelia ay naroon kasama ang ilan sa kanyang mga tagasunod. Ngunit wala si Ewan sa kung saan. Sinabi ni Susan. Kaya, dahil personal na humiling si Sect Master Darby para sa kasal na ito. Sumang-ayon tayo dito, Zoran. Ito ay isang komplikadong desisyon para kay Zoran. Naisip niya na ang kanyang Diyos na si Daryl ay ang perpektong kandidato para sa kanyang nakatatandang anak na babae. Si Rachel. Gayunpaman, paano niya tatanggihan ang kahilingan ni Indomitable Darby? Papayag na sana si Zoran sa kahilingan nang marinig niya ang isang mahabang buntong hininga, umiling si Daryl, may isang komplikadong ekspresyon ng mukha niya. Ninong, gaano karaming beses kailangan kong sabihin sa iyo na ang Indomitable Darby na ito ay isang imposter? Huwag mahulog sa kanyang bitag. Alam ni Daryl na ang imposter ay si Ewan. Nagpanggap siyang Elysium Gate Sect Master upang hilingin niyang pakasalan si Rachel. Daryl, tigilan mo na ang lokohan mo. Sabi ni Susan. Hindi na nakatiis si Daryl, tumayo siya at sinabi. Tita Susan, hindi ako nagsisinungaling. Napakapikit ako kay Indomitable Darby. Maaari kong manampan na ito ay isang imposter. Tiwala sa akin. Nagtawanan ng lahat matapos marinig ang sinabi ni Daryl. Tumawa din si Rachel. Daryl, sino sa palagay mo ang makikilala mo na Indomitable Darby? Humiling ang imposter. Sir Carter, nakakainis ang ninong mo. Hindi mo ba siya tinuruan ng ugali? Sir Carter, nandito ang mga miyembro ng Elysium Gate. Inihayag ng isang lingkod. Malinaw na naririnig ng lahat ang mga yapak. Ang mga panauhin ay tumingin sa pintuan, walang gumawa ng tunog, isang higanteng watawat ang lumitaw. Sinundan ng halos 1,000 tao. Lahat sila ay nasa tradisyonal na itim na kasuotan, mukha silang matalino at kahanga-hanga. Henry B. General ang tropa. Sinundan ng 4 na warlords at ang 10 Heaven Masters. Natigilan ang lahat. Lahat ng mga bayani mula sa Elysium Gate ay naruroon. Pagkatapos, ang lahat ay lumingon upang tumingin sa peking Indomitable Darby. Ang Elysium Gate Secta Master ay nagdala ng lahat ng kanyang mga tagasunod upang dumalo sa pagdiriwang. Ang galing naman. Ang imposter ay nagsimulang manginig, hindi niya inaasahan na nandoon ang Elysium Gate Secta. Malalantad ang kanyang sikreto. Pasay baba si Sarah, sumayaw nang makita niya silang lahat. Napakaganda ng hitsura nila. Pagkatapos siya ay lumingon upang tumingin sa peking Indomitable Darby, nabighani siya sa kanya. Tulad ng natitirang mga panauhin. Naisip pa rin niya na siya ang totoong Indomitable Darby. Sa wakas, si Henry B. General, ang 4 na warlords at ang 10 Heaven Masters ay nakatayo sa harap ng peking Indomitable Darby. Natahimik ang buong partido para bang hinintay nila ang mga baguhan na batiin si Indomitable Darby. Gayunpaman, sumigaw si Zephyr. Sino ka? Gaano ka katapang nagayahin ang Elysium Gate Sect Master? Sampal, inilabas ni Zephyr ang peking Indomitable Darby. Ang kanyang gintong maskara ay lumipad at bumagsak sa sahig. At siya ay itinapon higit sa 10 talampakan ang layo. Lumapag siya sa gitna ng hall. Ang Indomitable Darby ay isang peking. Nagulat ang pamilya Carter nang makita kung sino ang nasa ilalim ng maskara na iyon. Ewan White. Ewan, paano mo? Galit na galit si Zoran. How dare you? Hindi lamang siya nagpanggap na Indomitable Darby. Ngunit humiling din siya na pakasalan ang kanyang anak na babae sa harap ng lahat. Kabanata 637. Namutla si Ewan habang nagpapanik.
Nag-aalala si Rachel, pareho sa kanila ang nakabuo ng plano na gayahin ng Elysium Gate Sectmaster. Kapag ang pamilyang Carter ay hindi namamahala upang makakuha ng anumang tugon mula sa Indomitable Darby sa kabila ng kanilang maraming paanyaya. Alam ni Rachel na ang bayani ay hindi kailanman makakarating sa partido. Iyon ay noong nagkaroon siya ng ideya na kunin si Ewan na magpanggap na maging Elysium Gate Sectmaster. Hindi lamang niya natutupad ang nais ng kanyang maliit na kapatid na babae. Ngunit maaari din nilang magamit ang pagkakataon na humingi ng pahintulot ng kanilang ama para sa kanilang kasal. Panalo ito para sa lahat. Hindi inaasahan ni Rachel na magpapakita ang mga miyembro ng Elysium Gate. Sa sandaling iyon, ang libu-libong mga tagasunod ay nagtungo kay Daryl at yumuko sa kanya. Kapatid na Daryl, ang kanilang tinig ay kasing lakas ng kulob. Nang magpadala ng mensahe si Daryl kay Zephyr na may kahilingan para sa kanya na maghanda ng isang regalo sa kaarawan. Inutusan niya siya na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan sa pagdiriwang. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag nila siya bilang kapatid na Daryl. Natigilan ang lahat nang marinig iyon. Tinawag ba siya ng mga bayani ng Elysium Gate bilang Brother Daryl? Namangha ang lahat, lalo na sina Susan, Rachel at Sarah ay nabigla. Nagmamadaling tumanggo si Daryl habang sinabi kay Zephyr, "Mahusay, nandito ka lahat. Kaarawan ng aking mga Diyos na si Easter ngayon. Mangyaring mag-enjoy kayo." Pinandilatan ni Daryl si Ewan. At alagaan ng imposter na ito, malamig na sinabi ni Daryl. "Oo, kapatid Daryl," masunod ang sagot ni Zephyr. Nakatitig siya kay Ewan habang papunta ito sa kanya. Sinipa niya ang mukha ng imposter. Sinipa siya ng malakas ni Zephyr. Sigaw ni Ewan habang dumudugo ang mukha niya. "Gaano ka manggahes na magpanggap na ikaw ay Elysium Gate Sectmaster?" Malamig na sabi ni Zephyr. Ang mga miyembro ng Elysium Gates ay naglabas din ng kanilang mga espada. Natigilan ang lahat. Halos mawala sa isip si Ewan habang patuloy na dumudugo ang kanyang mga sugat. Mabilis siyang lumuhod sa harap ni Zephyr at nagmakaawa sa kanya. "Kapatid Dixon, hindi ko sinasadya na gawin ito. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako." Bang! Sinipa ulit siya ni Zephyr bago siya matapos. Sigaw ni Ewan, basag ang ilong niya. Si Zephyr ay hindi tumigil doon, binigyan pa niya ng ilang sipa si Ewan sa mukha niya. Bang! 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 Ang bawat sipa ay lumakas at lumakas. Ang lahat ay natakot sa nangyari. Namamaga din ang mukha ni Ewan. Sa wakas, tumigil si Zephyr. Inilagay niya ang kanyang mahabang talem sa leeg ni Ewan at malamig na sinabi. "Walang sino man ang maaaring hamanin ang dignidad ng Elysium Gate. Ininsulto mo ang aming Sectmaster, paano kita patatawarin? Walang sino man ang maaaring hamanin ang dignidad ng Elysium Gate. Patayin siya." Kinilabutan si Ewan, nagpatuloy siya sa pagyuko at sinabi. "Mga bayani ng Elysium Gate. Mangyaring patawarin ako. Hindi na ako maglakas loob na gawin ito muli. Huwag nang maglakas loob na gawin ito muli. Huli na para dyan." Malamig na sinabi ni Zephyr habang nakataas ang kanyang mahabang talem, handa siyang magwelga laban kay Ewan. "Hero Dixon!" Sigaw ni Rachel nang makita ang Zephyr na itinaas ang kanyang mahabang talem, sumugod siya sa kanila at nagmakaawa. "Hero Dixon, mangyaring patawarin mo siya. Hindi na niya ito gagawin ulit." Ano ang gagawin niya kung pinatay si Ewan? Kumunat ang noo ni Zephyr. "Miss Carter, ito ang usapin ng Elysium Gate. Hindi ka dapat makagambala." Si Zephyr ay parang determinado. Nanginginig si Rachel, at mapatla ang kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang pag-aalanggan, lumakad siya patungo sa Daryl. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, "Daryl, mangyaring tulungan akong akitin siya. Hindi karapat-dapat mamatay si Ewan." Nakita ni Rachel na iginagalang ng Elysium Gate si Daryl. Marahil ay iligtas nila ang buhay ni Ewan kung si Daryl ay maaaring magsabi ng kaunting salita. Ayaw niyang humingi ng tulong kay Daryl. Ngunit wala siyang pagpipilian. Hindi niya kayang iwan si Ewan sa kanyang mga kamay. Kabanata 638. Napatingin si Daryl kay Rachel habang hinihigop ito, "Bakit ko siya tutulungan? Si Yuan ang nagtapon sa akin sa Peach Bloom Jung. Ngayon nagsisinungaling siya sa lahat habang nagpapanggap na ako. Bakit ko siya tutulungan? Bukod, palagi mo akong minaliit. At ngayon gusto mo ang tulong ko." Naisip ni Daryl. Nag-alala si Rachel, kinagat niya ang labi hanggang sa damyugo. Hinawakan niya ang braso ni Daryl at nagmakaawa. "Pakiusap ko sa iyo, mangyaring, tatawagan kita kuya kung nais mo.
Kapatid Daryl, mangyaring sabihin sa kanila na pakawalan si Ewan. Tulungan mo po siya. Nakikiusap ako sa iyo. Malamig na ngumiti si Daryl. Ngunit wala siyang sinabi. Huli na para tawagan siyang kapatid ngayon. Wala ito sa aking mga kamay, naiinip na sabi ni Daryl habang inilapag ang baso. Halos mabaluktot ang tuhod ni Rachel, puno ng panghihinayang ang kanyang mukha. Hindi niya dapat tinanong si Ewan na magpanggap na Indomitable Darby. Ngunit huli na. Daryl. Tumayo ang isang ginang at tinawag si Daryl, ito ay si Ophelia Lane. Ang sexy talaga ni Ophelia. Nakasuot siya ng isang pulang palda ng lapis na nagpapakita ng kanyang linya ng katawan. Isang pares ng stilettos at hinayaan din niya ang kanyang mahabang buhok na kulot, lahat ng iyon ay nagpa-sexy sa kanya. Kinagat ni Ophelia ang labi. Si Ewan ay isa sa kanyang mga tagasunod na may talento, hindi niya hinayaan ang Elysium Gate na magpatay sa kanya. Daryl, naisave mo ba si Ewan? Magaan na sinabi ni Ophelia. Kahit ano, ako ang iyong Panginoon. At si Ewan ay alagad ko rin. Tumingin si Daryl kay Ophelia at bumantong hininga. Kapag ang Abbas Mother Serendipity ay sinaktan si Daryl, ginamit ni Ophelia ang young herb upang iligtas siya. At sa gayon sumang-ayon si Daryl na maging tagasunod niya. Guro, hindi ko nais na iligtas siya, sabi ni Daryl na nakakibit balikat. Nag-alala si Ophelia, lumakad siya papunta kay Daryl at bumulong. Humihingi ako ng pabor, pakisave si Ewan. Utang ko sa iyo para sa pabor na ito. Naamoy ni Daryl ang bango ng kanyang katawan habang nagsasalita, kinilig siya. Dahil humiling ng pabor si Ophelia. Tumanggo si Daryl sa kanyang kasunduan. Mabuti, binigyan siya ni Ophelia ng 9-day yin-yang herbs upang pagalingin ang kanyang matinding pinsala. Kailangang gawin niya ito upang gantihan siya, tumayo si Daryl at kumaway kay Zephyr. Sige, mangyaring gawin sa akin ng isang pabor at bitawan si Ewan. Oo naman, kapatid Daryl. Tumanggo si Zephyr. Ngunit sinipa niya ulit ang mukha ni Ewan. Mawala. Oo, ang huling sipa ay some iron ng ilang ngipin ni Ewan. At siya ay bumagsak sa sahig. Malamig na tiningnan ni Zephyr si Ewan. Pinakawalan kita dahil hiniling sa akin ni Brother Daryl na gawin iyon. Kung maglakas loob ka na gayahin ang sinuman mula sa Elysium Gate muli. Tiyak na papatayin kita. Salamat, hero. Hindi mo ako pinatay. Salamat. Salamat. Bulong ni Ewan habang tinitipon ang lakas upang tumayo at tumakbo palayo. Natawa si Zephyr habang pinagmamasdan ang pagkawala ni Ewan. Pagkatapos ay humakbang siya patungo kay Zoran. Sir Carter. Inanyayahan ni Brother Daryl ang Elysium Gate sa pagdiriwang ng iyong anak na babae. Tumingin si Zephyr kay Daryl. Tuwang-tuwa si Sarah na tumakbo siya papunta kay Daryl at niyakap siya. Salamat. Kapatid Daryl, pinangako sa akin ni Brother Daryl na aanyayahan niya ang mga bayani ng Elysium Gate sa aking pagdiriwang. At nagawa niya ito, naisip ni Sarah. Okay lang yan. Tinapik ni Daryl si Sarah sa ulo. Kahit na siya ay umabot sa karampatang gulang, ang kanyang katawan ay hindi mas mababa kaysa sa isang may sapat na gulang. Natatawang tuwang-tuwa si Zoran. Karangalan namin na mapunta ka dito. Si Henry B. General, ang 4 Warlords at ang 10 Heaven Masters ay pawang mga tanyag na bayani mula sa Elysium Gate. Ang kanilang pagdalo ay tiyak na ipinagmamalaki ang pamilya Carter. Kabanata 639. Ngumiti si Zephyr at nagpatuloy na sabihin. Narito kami para sa isang kaarawan. Kaya hindi kami dumating na walang dala. Nagdala kami ng regalo para kay Miss Carter. Naglakad si Nimbus pasulong na may isang natatanging kahon ng regalo. Wow! Nagtataka ang lahat kung ano ang nasa kahon ng regalo. Pagkatapos ay binuksan ni Nimbus ang kahon at kumuha ng isang ginto at may kantab. Ito ay isang ginintoang maskara. Ang gintong maskara ay simbolo ni Indomitable Darby, maingat na ginawa ang maskara. Na may nakaukit na mga dragon dito. Ang mga dragon ay parang lumulutang. Ang isinusuot ni Ewan ay laruan lamang. Ang ganda naman, tuwang-tuwa si Sarah nang matanggap niya ang maskara, napahiya siya. Tumawa si Nimbus. Miss Sarah, iniutos ito ng aming sect master lalo na para sa iyo. Kapareho ito nang mayroon siya. Sinabi niya na ikaw ay maganda at mabait. At sa gayon, nararapat ding magkaroon ka ng parehong maskara. Tumingin sa paligid si Nimbus bago niya sinabi. Ang Golden Mask ay simbolo ng pagkakakilanlan ng Elysium Gate Sect Master. Kung sakaling nasa panganib ka, maaari mo itong dalhin sa Elysium Gate. At ang sino man sa aming mga miyembro ay maglilingkod sa iyo. Ang maskara ay katulad ng aming sect master.
Ano, maaari niyang gamitin ang maskara upang makontrol ang mga kasapi. Ang Elysium Gate ay lumago ng husto, mayroon na silang libu-libong mga miyembro. Napakahalaga ng Reg Along iyon. Namangha ang lahat. At kinainggit nila si Sarah, tuwang-tuwa si Sarah na umiling ang kanyang boses. Totoo ba ito? Hawak niya ang maskara, ang ulo niya ay mabilis na umikot na halos himatayin siya. Nagkatinginan sina Zoran at Susan, gulat pa rin sila. Hindi pa nila nakilala ang Indomitable Darby. Kaya hindi nila inaasahan na magiging mabait siya sa kanilang anak na babae. Maaring makontrol ng maskara ang mga miyembro ng Elysium Gate. Nanginginig si Zoran. Hindi ko alam kung paano bayaran ang kabutihang loob ni Sect Master Darby. Mangyaring umupo. Ngumiti si Zephyr. Tama na, Sir Carter. Uminom lang tayo. At pagkatapos ay umalis na kami. Inilabas ni Zephyr ang baso sa harap niya at umalis kasama ang natitirang mga miyembro. Alam ni Zoran na ang Elysium Gate ay abala at kaya hindi niya sila hiniling na manatili sila. Nagpaalam siya sa kanilang lahat. At ipinagpatuloy ang pagdiriwang. Ang lahat ng iba pang mga panauhin ay nasisiyahan sa kanilang sarili habang umiinom at nagkakaroon ng bagong mga kaibigan. Ang pagdiriwang ay tumagal hanggang sa huli na ng gabi. Marami sa mga panauhin ang lasing. At ang ilan ay nakaupo pa rin sa ilalim ng mesa. Inimbitahan ni Zoran ang kanyang mga panauhin na manatili sa magdamag dahil ang araw ay huli na. Nagkaroon sila ng isang malaking mansion. At maraming silid para sa lahat. Sumang-ayon ang lahat. At tinulungan ng mga lingkod ang mga panauhin sa kanilang silid. Si Daryl ay walang imak nang mapagtanto niya na ang silid panauhin ng MA sekta ay nasa tabi niya. Hindi sana maglakas loob si Daryl na matulog sa silid na iyon dahil takot siya sa takot na papatayin siya ng Abba's Mother Serendipity. Gayunpaman, hindi na siya nag-alala tungkol doon. Kabanata 604. Nang natapos ang pagdiriwang, ang araw ay madilim na. At ang buwan ay nagniningning sa kalangitan. Ang lahat ay nasa kanilang silid na upang magpahinga sa buong gabi. Habang si Daryl ay naglalakad patungo sa kanyang silid, narinig niya ang isang taong tumatawag sa kanya mula sa likuran nang dumaan siya sa hardin. Kasunod ang klokang natunog ng stilettos. Paglingon niya at nakita niya si Susan. Mukha namang maganda si Susan ng gabing iyon. Bilang hostess ng party, uminom din siya ng kaunting inumin. At ang mukha niya ay madulas. Tia Susan, ano ang mali? Tanong ni Daryl habang tumalikod para humarap sa kanya. Kinagat ni Labi ang labi at marahang sinabi, Derry, kailangan ko ng pabor mula sa iyo. Maaari mo ba akong ayusin upang makilala ko si Indomitable Darby? Hindi lamang si Sarah ang taong napahanga ni Indomitable Darby, nahimazmasan din si Susan. Nais niyang makilala si Indomitable Darby. Halos tumawa si Daryl. Ilan ang tagahanga niya? Si Fan ba ay Fan? Lumitaw na pinamamahala ang maayos ni Zephyr ang Elysium Gate. Si Daryl ay natuwa nang marinig iyon, ngumiti siya at sinabi. Oo naman. Tatawagan ko siya at hilingin sa kanya na makipagkita sa iyo. Mabuti iyon. Ngumiti si Susan. Salamat sa iyong tulong, Daryl. Tapos tumalikod siya at umalis. Tumawa si Derry. Dahil sumamba siya sa Indomitable Darby. Bibigyan niya ito ng sorpresa. Matapos niyang titigan ang buwan ng halos 2 oras. Sinuot ni Daryl ang gintong maskara. Sinuot ang kanyang itim na balabal. At tinungo ang silid ni Susan. Si Zoran ay kasama pa rin ang ilang mga dating kaibigan sa hall. At sa gayon, hindi siya bumalik sa silid. Halos hating gabi na, ang ilaw sa silid ni Susan ay nakabukas pa rin. Si Susan ay nakatayo sa harap ng isang plate ng buhangin, gumamit siya ng ilang maliliit na kahoy na troso upang malutas ang isang pormasayon. Ang pormasayon ay masyadong komplikado, ito ay higit sa 1 buwan. At hindi pa niya ito malulutas. Isang manipis na layer ng pawis ang tumakip sa kanyang mukha siyang matikas sa ilalim ng ilaw. May kumatok sa pintuan niya. Gabi na ng gabi. Kaya sino ito? Napakunot ang noo ni Susan at pumunta upang buksan ang pinto. Natigilan siya nang makita niya kung sino ang nandoon. Isang lalaki na nakasuot ng itim na balabal at gintong maskara ang tumayo sa pintuan. Sect Master Darby. Nagulat si Susan. Nakita niya ang mga nakaukit na dragon sa maskara. At mukhang totoong-totoo sila, ito ang totoong gininto ang maskara. Ito ay ang Elysium Gate Sect Master. Indomitable Darby, si Daryl, na nasa pintuan, ay kitang-kita ang sorpresa sa mukha ni Susan. Ngumiti siya at sinabi, isang kaibigan ko, si Daryl, ang tumawag sa akin at sinabi na nais mong makipagkita sa akin.
Narito ako. Tumingin si Daryl kay Susan at kinontrol ang boses. Sana ay hindi mo alintana na dumating ako nang walang paanyaya. Hindi. Perpekto itong pagmultahin. Sa wakas ay natipon ni Susan ang kanyang saloobin. Tuwang-tuwa siya. Hindi ako nangangarap, di ba? Naisip ni Susan. Nakita ni Daryl ang pagbuo sa buhangin at tinanong. Ang pagbuo ng liryo ng snow. Gusto talaga ni Susan na mag-aral ng mga formation. Masayang tumanggo si Susan. Alam mo ang tungkol sa pagbuo na ito. Narinig niya na ang Indomitable Darby ay dalubhasa sa mga formasayon. Natalo din niya ang 10 villains na may formations. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang kaalaman ay napakagaling na makilala niya ang pagbuo ng Snow Lily na may isang mabilis na pagtingin lamang. Mayroon akong kaunting kaalaman tungkol dito, sabi ni Daryl habang naglalakad siya patungo sa plate ng buhangin. Ang pagbuo ng liryo ng snow ay nilikha ng isang sinaunang mandirigma. Zhugliang, ito ay isang natatanging formasayon. At mayroon itong dalawang uri ng mga pagbabago. Natuwa si Susan. Alam mo ba ang formasayon na ito? Maaari mo ba akong turuan? Mangyaring, tanong ni Susan. Sana, nakita lamang niya ang pagbuo sa ilang mga sinaunang manual. Sinubukan niyang malutas ito, ngunit isang buwan na, at hindi niya ito nagawa. Ngumiti si Daryl habang kinuha ang isang maliit na kahoy na troso. Tapos nagsimula na siyang mag-demonstrate. Ang susi sa pagbuo na ito ay ang timog silangan na sulok. Tingnan. Kakailanganin mong gawin ito. Ibinahagi ni Daryl ang kanyang kaalaman tungkol sa pagbuo ng Snow Lily. Pati na rin nagpakita ng paraan upang malutas ito. Sa maikling panahon lamang, naintindihan ni Susan ang kakanyahan ng pagbuo. Humanga siya. Sect Master Darby. Ako. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.